Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Belated Merry Christmas nga pala sa lahat at manigong bagong taon. Ang parating na taon nga pala ay Year of the Horse. Kaya ito, meron tayong figurine na gold-plated dahil Year of the Horse. Ibig sabihin ay dapat mabilis tayo sa ating mga ginagawa kasi ang kabayo ay disenyo para sa mabilis na paglalakbay tungo sa success, mga ka-Golden Boy. Ang channel natin noon ay all about gold eh. Ngayon ay nagiging about politics kasi nga yun yung demand ng maraming audience eh. Kaya ang ating channel na purong ginto lang talaga ang episode at content ay yung The Surigao Sun. Search nyo lang yung Surigao Sun channel. Lahat doon ginto, treasure hunting at mga ginto. At walang halong politics doon, wala. Pure lamang yun na treasure hunting at gold content, all about treasures. Okay, so ito ngayon ang ating nakuhang mga impormasyon sa internet. Itong si Sarah Payne ay dating political analyst sa Amerika. Mismo nagsasabi na si Xi Jinping daw ngayon ng China, yung presidente ng China na utak talangka, di ba? Utak pulbura, ay wala na daw tulog, hindi na nakakatulog dahil sa Japan. At yun pala ang dahilan kung bakit ang China ay biglang umusbong yung kanilang military dahil ang Japan pala ay parang pinagbawalan ng Amerika at ng UN, ng United Nations dahil sa nangyari noong World War II na sila yung nanakop ng buong Asia. Kaya pinagbawalan sila na gumawa ng military, ng hukbong sandatahan na malakas. Pinagbabawalan sila. Ang hindi bawal ay yung internal security lang nila. Parang armed forces, internally lang, hindi pwedeng lalabas yung kanilang hukbo na sandatahan. Ngayon nagbago na kasi ang pinayagan na ng Amerika, ng UN, ng Japan ay mag-armas at bibili ng maraming armas para sa kanilang depensa. Dahil sa threat ng China. Kaya dito nagkamali ang China eh. Kasi umabuso sila, pinadami nilang armas nila, nuclear arsenal nila, pinapalakas nila dahil ang Japan ay natutulog lang. Dahil sa bawal mag-armas. At ayaw na ng Japan ng giyera kasi nadala na noong World War II. Ngayon ang China na naman ang pumukaw sa bangis ng mga Hapon. Ang totoong sleeping dragon ay ang Japan, hindi China. Ang China ay sleeping lang yan. Sleeping lumba-lumba na butanting. Hindi yan yung sleeping dragon na warrior. Ang totoong warrior ay ang Japan. Kaya ito na, bumalik na ang pagiging militaristic ng Japan. At alam naman natin kapag Japan, mayroong mga samurai yan, mayroong mga katana, maraming gugulong na ulo sa China kung gano'n ang mangyari. Kaya hindi nakakatulog si Xi Jinping. Atin pakinggan si Sarah Payne, isang political analyst ng Amerika sa kanyang pahayag. But what keeps Xi Jinping awake at night is Japan's decision to double its defense spending and build. Calculate the threat from 50,000 American troops in Japan. But what keeps Xi Jinping awake at night is Japan's decision to double its defense spending and build hypersonic missiles. Ayan, so When I analyze the strategic dito nga lang sa transformation Pilipinas, happening di in ba, nang East bumili Asia, tayo I ng see Brahmos, China facing a palag ng nightmare palag na kagad scenario ng China. that their leaders Kasi never Brahmos seriously hypersonic, planned for. pwedeng makarating sa mainland China yun. Pwedeng aabot. Ngayon ang Japan na hindi lang pala bumibili, talagang gumagawa sila. They manufacture itong, lalo na yung tinatawag na Patriot missiles ng US ay patented na ngayon by Japan. Japan na ngayon ang nagbibenta ng Patriot sa Amerika, under license ng Amerika yan. Kasi ang Amerika hindi na nila kayang gumawa ng marami. Kasi napaka-busy ng Amerika sa ibang larangan.
Kaya Japan na ngayon ang nag-manufacture nitong Patriot missiles. Iwan ko lang kung meron pang silang ginagawa na iba pang hypersonic missile, sabi dito ni Sarapin ay meron. Kaya hindi talaga makakatulog ang China. Ang kanilang ambisyon, mamatay na lang yang si Xi Jinping na yan. Ilang taon na ba si Xi Jinping? Sabihin natin 65. Ay pag edad niya ng 70, patay na yan eh. Sino pang susunod sa kanya? Mabuti yung susunod sa kanya kung kapariho niya ng utak. Wala nang magpatuloy sa kanilang ambisyon. Dito siguro galing sa China ang mark of the beast. Yung tinatawag na 666 ay palagay ko galing ng China eh. Kasi gusto talaga baguhin ng China ang world order. Kaya nga ang new world order daw ay galing China na yan. Kasi babaguhin ng China lahat sa mundo. Kaya kailangan nila sakupin ang buong mundo sa pwersahan para mabago din nila ang standards. Ang lalabas niyan ay the new world order. Bagong-bago, komunista eh. Kung komunista walang Diyos, ibig sabihin ang China ang Antichrist. Ang Amerika ay dating hawak na ng Amerika ang order ng sanlibutan eh. So hindi new world order ang Amerika. Meron isa pang pwersa na magiging new world order, pero sa tulong ng Diyos ay hindi mangyari yan. Kung ano mang kaayusan ng mundo ngayon, dapat manatili lang ito at hindi na mababago pa. Kasi kung babaguhin yan, antikristo ang China eh, komunista eh, hindi naniniwala sa Diyos. Kaya mangyari, diyan galing yung the beast, yung tatak ng demonyo. Okay, balik tayo kay Sarah Payne. For 7 decades, Beijing could count on Japan remaining a pacifist state, constrained by constitutional limits and dependence on American security guarantees. That assumption is now crumbling. For 7 decades, Beijing could count on Japan remaining a pacifist state, Ayan. constrained by constitutional limits and dependence on American security guarantees. That assumption is now Ayan, so, crumbling in ways that ito na nga yung fundamentally nag-trigger sa alter the balance response. of power in the Pacific. Kung pagbasihan The natin irony ang is law that of China's physics own ni Isaac aggressive Newton, behavior has triggered lahat daw exactly ng the response they action most ay mayroong feared. reaksyon. Halimbawa, suntukin mo yung pader, nasaktan mo ang pader pero nasaktan ka rin. Yun yung reaksyon. Kapag dribble mo ang bola, dribble ka ng bola, push down, babalik yung bola, yun yung reaksyon. Babaril ka, babalik sa iyo ricochet, yun ay reaksyon. Kaya totoo ang kasabihan ni Isaac Newton na in every action, there is reaction at nagkamali ang China diyan. Dahil binubuli niya ang mga bansa eh. Pilipinas, Vietnam, Japan, Taiwan, binubuli niya eh. Bakit hindi niya bulihin ang Rusya, di ba? Kasi magkaibigan sila na magkaaway. Merong prediksyon na kapag hindi nakuha ng China ang Pilipinas at Taiwan at Japan, ang kukunin nila ay India ay Russia eh. India at Russia ang atakihin ng China sa susunod na mga taon. Hindi na WPS kasi dito talo na sila eh. Malaki ang gasto kasi karagatan yung gera. Kaya mas hindi magastos yung mainland lang, di ba? Konektado lang ang Russia at China at India. Yun ang ano ng mga war analyst eh. Na ang gera ay papuntang Russia at India. At ang kanilang kalaban ay ang kanilang kaibigan na mukhang teddy bear. Walang iba yan kundi si Xi Jinping. Ako, calling all mangkukulam sa diyan sa Sikihor. Kulamin nyo nga itong si Xi Jinping na hindi yan makatulog ng 1 taon para ma-insomnia na yan. Mga mangkukulam sa Sikihor, kulamin nyo yung Xi Jinping na yan. Okay, patuloy tayo kay Sarah Payne. Japanese rearmament. What Beijing intended as a demonstration of strength has awakened a military-industrial giant that poses a far greater long-term threat to Chinese ambitions than anything America could deploy. Japanese rearmament. Ayan, so ito yung hindi What nakita ng Beijing China eh. intended as a demonstration They of ain't strength see has it awakened a coming. military-industrial Japan pala giant ang that poses mag-alter a far greater ng long-term balance threat to sa Chinese Indo-Pacific. ambitions than anything Akala nila ang America Amerika could eh. deploy in the region. Ang threat sa China. Hindi pala, Japan pala eh. Natutulog lang ang Japan eh. Pagising ng Japan, sabi ng Japan, ano nangyari? Inaharas tayo ng China o armas tayo. Di ba?
Natutulog lang ang Japan. Grabe na ang ginagawa ng China. Nagpapalakas na ng kanilang sandatahan. Pinadami ang submarino at barko at eroplano na mga palpak naman. Mga missiles na hindi sumasabog. Mga armas na kinakalawang. Natutulog lang ang Japan eh. Ngayon na nagising ang Japan, ay hindi nakakatulog si Xi Jinping at ang kanyang mga kasama sa partido na yan ng komunista. Ay nako mga kababayan. Mga ka-Golden Boy, anong masasabi nyo dito sa pahayag ni Sarah Payne, isang Vatican ito na political analyst sa Amerika? Nagsasabi siya the balance of power in Indo-Pacific is being altered. Ang powerful China ay nagiging ano na ngayon, matakutin dahil sa Japan. Totoo naman yan dahil World War II nga nag-iisa lang ang Japan kontra lahat ng nasyon sa Asia. Natalo pa lahat ng nasyon, di ba? Ganun din yun, history will be repeated. Alright, so kung magpapaalam na, maraming salamat sa lahat. Sana suportahan nyo yung channel ko na The Good News Daily TV, The Art Lover Millennials, and even the Surigao Sun channel for treasure hunting. Kasi ang channel na ito ay suspended. Wala akong monetization dito, so kawawa tayo. Kailangan natin ng panggasolina. Mga ka-Golden Boy, pakibisita sa The Good News Daily TV at The Art Lover Millennials. Ako'y magpaalam na. Maraming salamat. Love and peace, not war.